Eto na naman at muli tayong magbibigay ng reaction video at commentary sa mga kaganapan ngayon. Ito ang bibigyan natin ng reaction video ngayon mga tol. Ang source natin ay si News PH. Basahin muna natin yung title, no? Grabe, PBBM pumalag na. Inaalerto mga sundalo China na bulaga. Nataranta na sa matinding utos ni PBBM mga tol. Ito ay title lamang na binasa natin mula dito sa videong panonoorin natin. Pero syempre ito ay bibigyan natin ng reaction video mga tol. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Click mo na rin ang notification para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video o ma-update ka pag may mga bago tayong commentary. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Talagang may panalo, Oy. mapanindigan, Si Mike Abe. mailaban ng Pilipinas at ng gobyerno at ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Para tayo ay Alam niyo, napapansin niyo, di ba? Madalas natin ginagawa ng reaction video and commentary yung mga balita na nagaganap dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Kasi kahit papano na nagiging daan para maging aware tayong lahat sa kung ano ba yung mga balitang nangyayari talaga, no? Ito kasi mga tol, hindi to one-sided lang eh. Napapanood natin yung iba't ibang mga vlogger, iba't ibang mga YouTuber, iba't ibang social media, pati mismong mga balita, 'di ba? Nakikita natin mga tol nagkakasundo-sundo lahat. Kahit yung mga mainstream media, mga tol, isa lang ang binabalita, no? Yung ginagawang panghahabol, panghaharang, panghaharas, pangbubuli mga kapatid ng bansang to dito sa atin sa West Philippine Sea mga tol. Nagkakasundo-sundo lahat dyan ng mga media outlet mga tol. Kaya kahit na anong propaganda at kahit anong sabihin ng mga makachino, mga makabansa na yan, ay hindi na sila uubra sa Pilipinas kasi mulat na mulat tayo ngayon sa nakikita natin eh, 'di ba? Yung aksyon na ginagawa nila ay iba doon sa mga sinasabi ng mga nagtatanggol sa kanila, no? Sige, pakinggan natin mga kapatid si Mike Abe. magkaroon ng kapayapaan at matigil ang harassment na ginagawa ng China. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ilalim po ni Pangulong Duterte, noong mga nakaraang taon at iba pang naging Pangulo, alam naman natin kung ano ang nangyari. Diba? Parang inabuso tayo or hindi gaanong maingay ang issue o usapin diyan sa teritoryo ng Pilipinas. Tama. Yung mga sinasabi nga nung iba, 'di ba? Yung mga nangyayari daw na pangbubula sa atin mga tol, sinasabi ng mga PCG hindi nababalita, no? Sinasabi nila hindi na daw bago itong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Matagal na 'yan mga kapatid, panahon ni dating Pangulong Duterte mga tol, patuloy yung pagginagawa nilang pag-uukupa sa mga isla diyan pero hindi masyadong nababalita mga tol. At eto lang, no, etong bagong administrasyon natin mga tol, dito lalong naging mainit. Dito natin lalong pinag-usapan at tinutukan etong mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Ngayon, sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-iba. Kasi matapang, matalino, at seryoso na inilalaban natin ang West Philippine Sea. Tama. Okay? So, ang ibig sabihin ito, nasa tamang direksyon ang gobyerno sa ilalim ng ating saligang batas at sa international law. At yung malakas na suporta ng international community, mga business sector o mga gobyerno tulad ng Amerika, European Union, Japan, mga bansa sa Middle East, hindi man lahat, pero marami na rin, ang Australia, New Zealand, Canada, at marami pang iba. Marami nakakapansin. South Korea. Ito na ho yung pagkakataong nakita natin ang suporta ng maraming at malaking mga bansa. Kung ikukumpara natin mula pa noong 1987, okay, hanggang ngayon lang po nakita natin ang malalakas na deklarasyon at suporta ng malalaking mga bansa sa atin sa isyong ito. Alam niyo kung bakit? From day one kasi nanindigan na si Pangulong Marcos at itutuloy niya yan hanggang sa matapos ang kanyang term sa 2020. Tama. Kaya yung 6 na taon ang natitira, 5 taon kalahati na lang. Itong panahong ito ang dapat na makuha natin ng ating karapatan yan at paninindigan. Yun nga, di ba? Etong ilang taon na natitira kay PBBM para ipaglaban yung ating paninindigan at karapatan dito sa West Philippine Sea ay sana naman wag sayangin, no?
ng susunod na mauupo. Kasi ganun talaga rito sa Pilipinas eh. Up to 6 years lang talaga ang presidente. Pagkatapos nito, ibang administrasyon, ibang pamamaraan na naman. Pwedeng maging best friend niya ang China katulad ng nangyari kay PRRD. At mawawalang saysay mga tol. Lahat ng mga ginawa natin ngayon, ginawa ng administrasyon, ginawang paglaban, ginawang pagtindig, pagbili ng mga assets mga tol, mawawalan lahat ng silbi yan kapag ang susunod na mamumuno ay kumbaga hahayaan na lang yan, di ba? Kumbaga magiging malambot dito sa ginagawa ng bansang to, dito sa West Philippine Sea. Kumbaga hindi niya titindigan, hindi niya paninindigan at babaliwalain niya mga tol. Yung mga effort na ginagawa ngayon ng administrasyon, masasayang lahat mga tol. No? Dahil alam niyo kung bakit. Sino man ang susunod na presidente sa 2028? Wala tayong kasiguruhan. Yan. Hindi natin pwedeng panghawakan. Yan. Kung kaya nilang ituloy itong labang ito ni Pangulong Marcos at ng ating militar at ng taong bayan. Correct. Yan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi po itinuloy ito ng susunod na Pangulo, hindi natin alam kung sino yan. Mababaliwala po itong labang ito. Yun na nga yung sinabi ko. At Tama. patuloy tayong aabusuhin. Tama. Baka madismaya rin ang international community at malaking bansa dahil hindi magiging consistent ang Philippine government. Tama. Yun ang dapat pang ingatan. Yun ang kinagandahan naman sa China kasi mula noon nang maupo si Xi Jinping bilang presidente nila at hindi sila 6-6 na taon pinapalitan na, napakatagal ng presidente niya dyan. Diba? Ewan ko kung anong taon pa siya nagsimula pero mula nung naupo siya dyan, pinagpatuloy niya at lahat ng hangarin niya naipush niya talaga mga tol. Diba? Yun ang kinagandahan eh. Kapag okay naman ng presidente, nakikita naman natutupad niya yung mga ginagawa, yung mga pananagutan niya, pwede ulit sana siyang iboto ng taong bayan, diba? Wala sanang, sino ba kasi nagbago ng ano natin, constitution natin, diba? Sino ba nagbago niyan? Dapat kapag halimbawa nag-upo tayo ng presidente, for example, nag-upo tayo ng pangulo dyan at nakita nating magaling, talagang napapaunlad niya yung bayan natin at talagang natututukan niya mga tol, mas maganda sana kung pwedeng yung mga tao may karapatan na piliin ulit siya. Siya na lang ulit para maipagpatuloy niya yung mga gawaing magaganda. Kaso hindi ganun eh, di ba? Sa ayaw at sa gusto niya, up to 6 years lang talaga siya at papalitan eh. Paano kung mahina ang pumalit? Di ba? Ay nako, sayang eh no? Sino ba kasi nagbago ng konstitusyon? Di ba panahon ni Marcos na ipagpatuloy niya 20 years, di ba? Dati. Hindi po tayo nagmamadali, pero dito sa nangyayaring ito, Cory eh. maswerte na tayo dahil may presidente tayong naninindigan dito. Kung ating babalikan, ayaw ko ng pangalanan, yung mga nakaraang presidente, ano bang nangyari talaga tulad ng kanina? Di ba? Naging paisi-isi lang tayo. Lumaban tayo sa korte, napanalo tayo, pero hindi naman pinansin. Panahon pa ni panahon pa ni Pinoy yun. Kahit papaano yun, isa yan sa mga pinagpapasalamat natin kay Pinoy. No, kahit na medyo hindi natin gusto yung ibang mga naging pamamaraan niya, marami siyang sablay mga tol. 'Di ba sa mga kaganapan, mga kalamidad dito sa bansa, marami siyang naging sablay pero isa to sa mga napapakinabangan tuloy natin ngayon. Pinangahawakan natin na ipanalo natin ng 2016 kasi inakyat niya doon sa arbitral ngayon. Kaso ito nga panahon ng sumunod, si P. Duts, okay naman si P. Duts eh, napakaganda rin ang pamamahala niya eh. Yun nga lang, pagdating dito sa foreign relation niya about dito sa bansang China, dito sa West Philippine Sea, medyo naging si P. Duts dyan, no? Hindi siya naging matigas dyan. Hindi siya naging kamay na bakal pagdating dun. So ngayon, implementation na ng ating pinanalo sa korte ang dapat ipakita. At yung paglalagay, deployment ng Coast Guard at ng barko ng Navy sa West Philippine Sea at pagbibigay ng proteksyon sa mga mangingisda. Yeah. Malaking bagay po yan. At itong matatapang na statement ng ating militar at ng Department of National Defense, ngayon lang nangyari ito. Tama. Ibig sabihin seryoso na. Tama. Lalo na yung sabihin ni Secretary Teodoro na squatter ang China sa West Philippine Squatting. Sea. Wow. Kakaiba po yun. Ngayon lang Squatting. Di ba? So yung napakahalaga po nitong nasimulang ito ng ating bansa na dapat ay ating tapusin at ating may panalo para tayo magkaroon ng katahimikan natin. Kasi pag naglaylo tayo at hindi tayo pumalag sa ginagawa ng China, makukuha sa atin hindi lang ang West Philippine Sea. Tama. Baka pati yung Philippine Rice at iba pang lugar na katabi ng West Philippine Sea, kuhanin din sa atin. Imagine nyo, di ba? Next president, for example,
Lahat ng makipagkaibigan ulit sa China, o sige, hayaan ng ganyan-ganyan. O tawag dito, o sige, bilang kasunduan, alisin na natin yung ano diyan, yung BRP Sierra Madre, o patay tayo diyan mga tol. Ano mangyayari, 'di ba? Hindi natin hawak 'yun mga tol. Talagang presidente ang magde-decide niyan. 'Di ba presidente ang nag-utos na isadsad yan diyan. Presidente lang din ang makakapag-utos na tanggalin yan diyan mga kapatid. Malaking malaki ang mawawala sa atin. At higit sa lahat, pagyurak yan sa ating obligasyon bilang tao, bilang Pilipino sa darating na lahing kayo mang Pilipino. Yung po yung teritoryong pinag-usapan dito. Parang sa isang pamilya, pag pinamanahan ka ng iyong mga magulang ng mga property, bago sila nawala, dapat ilaban mo yan. Yeah. Sa lahat ng klaseng paraan. Huwag mong pamimigay, huwag mong papaagaw sa iba. Yeah. Yun din ang dapat na maipamana ng kasalukuyang gobyerno sa mga darating na panahon. Tama. At darating na mga Pilipino sa bansang ito. Yun po yun eh. Kaya dahil hindi tayo sigurado kung sino ang susunod na Pangulo, at hindi rin tayo sigurado kung paninindigan itong ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Kaya mahalaga ngayong under Marcos administration ito'y mapanindigan natin lahat. Tama. Ano man daw po ang sabihing propaganda o anuman na manggagaling sa mga tagapagsalita o mga nagsasalita galing sa Chinese government. Ito man ay nanggaling sa Chinese Embassy sa Manila or opisyal na galing po dyan sa China ay hindi dapat paniwalaan tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Lalo na kung idinidiin nila na kanila yun. Dahil wala daw pong pagbabasihang legal. Yan po ang paniniwala ng ating gobyerno. At walang Pilipino ang dapat magsabi na tayo ang umuukupa dyan o hindi naman talaga atin yan. Kapag merong nagpilipinong hindi pabor sa ginagawa ng ating gobyerno, sa sa labang ng West Philippine Sea mga tol, ay hindi kayo Pilipino pag ganun. 'Di ba? Dapat soberanya natin 'to eh. 'Di ba? Mamanahin 'to ng mga susunod na henerasyon. Sila makikinabang dito yung food security, 'di ba? Yung yamang dagat diyan, yung mga isda, yung langis na dapat nga noon pa natin pinapakinabangan na hindi natin magalaw-galaw dahil may humahadlang na bansa. 'Di ba? Para sa mga susunod na henerasyon 'yan, sa mga anak at magiging anak pa nila, 'di ba? Kaya kailangan talaga yung Pilipinas nagkakaisa mga tol. Huwag kayong maniniwala dun sa mga sinasabi ng mga nagpapanggap na Pinoy. 'Di ba? Bago nyo sila paniwalaan, kahit nagtatagalog yan, bago nyo sila paniwalaan, tignan nyo muna kung anong apelyido nila. Tignan nyo muna kung anong background ng family nila, kahit na konting lahi lang o kahit konting dugo lang nila. 'Di ba? Okay lang sana kung may lahi silang in-check o Chinoy sila, pero alam mo yung paninindigan nila, alam nila yung tama talaga sa mali. Ang paniniwala ng ating military at intelligence community, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga. Kahit noon pa. Tama. Matapos na magkaroon po ng international law na yan ay sakop ng exclusive economic zone na hindi maintindihan at ayaw intindihin ng China. Kaya ngayon, ang sinasabi ng ating military, tayong mga Pilipino ay huwag paninlang, huwag pagamit, huwag paninlang, huwag maniwala sa propaganda. Kasi nga po, kung yung mga gunita nung kailan lang yun wala pa yata 2 linggo. Di ba sinabi na ng matataas na opisyalis ng Estados Unidos na merong malaking pera, di umano ang China na ilabas para dun sa disinformation or information na kailang ginagawa sa buong mundo para iangat sila kumpara sa ibang bansa, laban sa Amerika, laban kung kanino, kasama na ang West Philippine Sea. Ayan Itong babaeng ito yung isa sa mga, itong babaeng ito, yung isa sa nag-iingay Yan po si Mao Ning. Yan po yung spokesman ng foreign minister. Yan po yun. Yan yung madalas na maghayag ng kung ano-ano na hindi lang pang iinsulto o hindi parang talagang minamali tayo at inuubos yung ating karapatan dito sa malaking lugar na yan sa West Philippine Sea. Yan yung kanilang inlagay na artificial island sa South China Sea na gusto rin gawin nila sa West Philippine Sea kung makukuha nila. Mabuti na lang at hindi. Kasi nandyan po ang ating military at saka Coast Guard nagbabantay. Mabuti nga, di ba ibinalita ko sa inyo kahapon na yung isang isla diyan sa may Batanes, malapit na sa Taiwan at China, ay nilagyan na ng naval base, opisina o kampo ng ating military para maging kampo pansamantala. Walang nakatirang Pilipino doon. Islang ang nagtagong-tago, islang yun sa may Batanes.
ay, maraming propaganda itong China. Isa yan sa mga madalas nagsasalita ng matitindi laban sa gobyernong Pilipinas na walang respeto. Di ba? Ang lupit po nitong si Mao Ning na yan. Siguro sila may inutusan lang pero sila yung naka-front. Iba pa yung mga statement coming from Tagapagsalita yan Chinese embassy here in Manila. Ayun. So ganun pa man, tama yung sinabi ng militar, ng ating Philippine military, na yun ay parte ng Saywar, parte ng mga disinformation. Tama. Okay? Kaya nga ang paniniwala ng ating gobyerno, ang militar, lalo tigit, tayo mayroong sagradong karapatan dyan. Kaya nga, ang utos sa kanila ng Pangulo ay tuloy ang operasyon. Tuloy. Huwag padala sa mga Saywar statement. Good. O kung anumang mga sinasabi ng mga opisyalis ng China tungkol sa Pilipino at sa West Philippine Sea. Ayan. Kaya ako binabanggit yan kasi para marami ho naglalabas ng mga balita galing sa China or nandito na kanilang kaalyado o sumusuporta sa kanila. Baka po kayo'y malinlang. Baka po kayo ay maniwala. So huwag. So ingatan ninyo na huwag kayong basta-basta maniniwala doon. Huwag kayong makikinig sa mga yon. Kahit nagtatagalog pa yung mga yon, tapos todo pagtatanggol nila rito sa China, todo pagtatanggol nila sa mga aksyon na ginagawa nitong CCG ng kanilang PLA laban sa mga PCG natin. Diba? Huwag kayo. Ingat-ingat kayo. Okay? Huwag niyo kalimutan yung exclusive economic zone ng Pilipinas, ang malaking bahagi o yung West Philippine Sea na napakayaman na karagatan. Sa ilalim yan, maraming kayamanan, maaaring oil, billion pesos. Tama. So eto mga kapatid, mula kay Mike Abe, yung pinapakinggan natin kaninang boses, no? Anong masasabi mo rito sa napanood natin mga kapatid? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Tulad nga nung sinabi ko kanina, mag-ingat ang lahat dahil maraming kumakalat na disinformation about dyan mga tol. Maraming mga kaalyado nila, kakaroon kasi ng saywar na tinatawag, yung psychological ba tawag doon. Tawag dito, ginugulo niya yung kaisahan, no? Ginugulo niya yung pagkakaisa. At marami kong nababasang comment na pabor sa kanila. Pabor pa kayo? Hindi kayo mga Pilipino pag ganun kayo mag-isip, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.